Heightened alert status ng mga DMW officers sa gitnang silangan dahil sa tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Ating pag-uusapan kasama si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary Kakdak, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali. Asik Wengasin yung tagapakinig at tagapanood. Sir, mula sa kasalukuyang alert status ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, kumusta po ang kondisyon ng ating mga kababayang OFWs lalo na sa Israel, Lebanon at Jordan? Yes, sa ngayon, nasa tatlong fronts yung assistance natin. Una, yung sa Israel, together with our embassy in Tel Aviv, we continue to monitor the situation sa Israel. Merong isang hard-hit area sa Rehovot, around 20 kilometers south of Tel Aviv, kung saan may mga apektadong Pilipino, 4 ang na-hospital. 2 dun sa 4 na release na, discharge na sa ospital, so okay na sila. Pero may isa in critical condition. Yung isa nasa ospital pero recovering. And then merong mga 14 tayong tinutulungan ngayon na Pilipino na apektado rin yung kanilang mga tinitirhan dahil ka sa missile attack ng Iran. So 8 sa kanila ay nasa temporary accommodation natin. At doon sa 5, doon sa 14 ay nasa employer pa rin sila, doon ang option nila, at yung isa ay nasa kaibigan. So sila yung tinutulungan na natin, nabigyan natin financial assistance, basic needs assistance. Meron pang 2 sa ibang area in the outskirts of Tel Aviv na tinutulungan din natin. Pangalawa nating grupong tinutulungan yung mga na-stranded sa mga ibang lugar, sa mga transit hubs na katulad ng Dubai, hindi makapagpatuloy sa Israel at Jordan dahil blocked ang airspace, saradong airport sa Israel at Jordan. So kanina, sinalubong namin ni Admin T.Y. Kauna na 18 na na-stranded for 48 hours in Dubai International Airport. Natulungan naman sila habang sila nandoon, pero syempre ay stranded sila, kaya hindi normal yung kanilang sitwasyon doon. Pero ngayon nakauwi na sila, nabigyan din natin sila ng financial assistance pantawid habang nakasuspende o temporarily wala silang trabaho. Pangatlo, yung mga hindi makaalis ng Pilipinas, kausap natin yung mga recruitment agencies para matulungan sila. So at least on 3 fronts, tumutulong tayo. Lalo na doon sa Israel, patuloy ang ating pagmamanman ng sitwasyon. Secretary, I'm sure marami kayong natatanggap na tawag sa hotline ng DMW at OWA mula sa mga kamag-anak ng ating mga OFW. So ano po yung mga klaseng tawag na natatanggap nyo at ano po yung tulong o assurance na ibibigay natin sa mga kaanak ng ating mga OFW? Yes. One common tulong na hinihingi is yung monitoring o pagpapaalam ng status ng kanilang mahal sa buhay sa Israel. So pag tumawag yung kamag-anak, siya naman sinasangguni natin sa ating embahada, sa ating Migrant Workers Office, sa labor attaché natin doon. At syempre pati sa Israeli authorities. So nalalaman natin yung sitwasyon. Ligtas naman ang ating mga OFWs at sa Israel. May mga bomb shelters doon. Ligtas sila sa missile attacks pag nangyari ito. Pero gayon pa man, payo pa rin natin sa ating OFWs na mag-ingat, stay indoors as much as you could, lalo na pag may attacks. Nagkaroon na naman ng round of attacks about maybe 2 hours ago. So alamin pa natin kung anong impact o sitwasyon ngayon. And of course, yun nga, nasabi ko na tinutulungan natin yung mga naapektuhan, yung mga mismong hard hit areas, tinutulungan natin yung mga OFWs doon. Sec, ano naman po yung mga repatriation plans ng nakahanda na ngayon kung sakaling lumala pa ang sitwasyon doon? Yes, nakahanda naman tayo sa repatriation effort. Sa talaan natin, may mga 109 na gusto nang umuwi. Kaya 85 sa kanila ay gusto nang umuwi bago pa man nagkaroon ng atake ng Israel sa Iran noong Biyernes. Kasi nga patuloy ang repatriation effort natin doon. Halos 2,000 na ang napauwi natin mula sa Israel. At patuloy lang ito at inaantabayanan lang natin yung tamang panahon na sila mailikas. Sarado ang Ben Gurion, yung international airport sa Tel Aviv sa ngayon. Kaya tayo nag-aantabay ng tamang panahon na mailikas sila pauwi ng Pilipinas. And of course, bukas ang ating linya, 24 so far mula nung atake ng Biyernes na nagsabing gusto nilang umuwi. And counting ito kasi nakabukas ang ating linya, yung ating Middle Eastern Help Desk, nakatayo na since October, naka-reactivate na since Saturday. Mula pa noong October 7 itong tinayo itong desk na to, but last Saturday
nagpaabot ulit tayo ng impormasyon at mensahe na pwedeng ma-access ulit itong help desk natin through our 1348 hotline with OWA. Kung nasa labas ng bansa, plus 632-1348, in addition to the contact hotlines ng ating Migrant Workers Office at Embassy in Israel, Lebanon, and Jordan. Sec Hans, nabanggit niyo po na sarado po yung Ben Gurion Airport. So, meron po ba tayong tinitingnan na alternatibong ruta para mailikas po yung ating mga kababayan? Meron, pero I hope maintindihan nyo at this stage, hindi muna natin i-disclose yung detalye for the safety of our kababayans. This is also being coordinated properly with the authorities on the ground. So, and of course, our embassy takes the lead. So I will defer muna to the embassy to disclose any of the details. But at the right time, of course, the details will be disclosed. But rest assured, may plano. Sir, sa ngayon may bagong deployment advisory po ba sa mga bansang apektado nitong tensyon? At para sa mga balik manggagawa, paano po ninyo pinoproseso mga ito sa ngayon? Yes, sa ngayon may alert level sa Israel at sa Lebanon. No? Mga balik manggagawa lang ang makakalabas. Pero bagamat ganon ay nakikipagsangguni na tayo, koordinasyon sa DFA as to whether itataas yung alert level sa Israel. Sa Lebanon talagang bawal na. Hindi na pwedeng magtuloy. Sa Jordan, walang alert level pero nakasaradong airspace so wala rin namang flight sa Jordan. Kaya tayo ay magbibigay na lang ng advisory sa mga OFWs na munang bumiyahe sa Israel or sa Jordan gawa ng saradong airport doon. Sir, dun sa nabanggit nyo na gusto na pong umuwi from the conflict area, pakipaliwanag naman po kung ano po yung dadatnan nilang full cycle reintegration program at paano ito makakatulong sa kanila. Yes, of course. Yung mga nakarating dito sa Pilipinas kanina, yung 18 na na-stranded, binigyan na natin ng at least 2 months salary. Pantawid dito, no? Mga OFWs natin na in distress, nawawalan ng trabaho, gawa ng sigalot ng katulad na nangyayari ngayon, ay binibigyan natin ng pantawid na at least 1 to 2 months salary dahil temporarily mawawalan silang trabaho. This is aside from the accommodation and transport assistance. Kung kailangan muna nilang manirahan sa Maynila, halimbawa, taga-probinsya sila. And then of course, yung whole of government team na inatasan ng ating Pangulo since day 1, mula pa noong Oktubre 2023. So nandiyan ang DSWD, DOH at TESDA para sa training. Sec, sa ngayon, ano po yung advisory na inyong inilabas para sa mga OFWs na kasalukuyang nasa mga conflict-affected zones? Paano po ninyo hinikayat ang ating mga kababayan na umiwas na lang munang lumabas mula sa kanilang mga tirahan? Yes, naglabas na tayo ng advisory na wag munang tumuloy. Kasi Israel and Jordan are definitely not options at this stage kasi sarado yung airports doon. Ang Lebanon, alert level 3. So, total ban din yan on deployment. So, either way, when it comes to Israel, Lebanon, and Jordan, ang payo natin sa kababayan natin ay wag muna magpatuloy bumiyahe sa mga lugar na ito. Secretary Hans, mensahe at paalala na lamang po natin sa ating mga kababayan at sa kanilang mga pamilya na rin po, lalo na po sa mga tagubilin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, pananatili tayong magpapakatotoo sa direktiba ng ating Pangulo na tulungan ng ating mga mahal na OFW sa oras ng pangangailangan. At ito na, isang oras ito ng pangangailangan nila. 1348 ang ating hotline na shared by OWA. So dumulog lang po doon at plus 632-1348 kung nasa labas ng bansa. At merong specific hotlines ang kada Migrant Workers Office at Embahada natin, katulad ng sa Israel, Lebanon at Jordan. Dumulog po sa ating webpage at Facebook page para malaman yung detalyadong mga numero. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Salamat. Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.